Bago nga pumunta ng pinamalayan si Ricky, ay nakausap muna niya si Andrea dahil masama raw ang pakiramdam nito. Nais nga sanang pumunta ng dalaga sa pinamalayan pero sinabi ng binata na mas mabuting huwag na lang daw. Alam nga rin ni Ricky na magpupumilit si Andrea kaya sinabi niya ito sa kanyang nanay. Nagkaroon pa nga sila ng kaunting pagtatalo sa bagay na ito. Pero ang nais lang ni Ricky ay huwag mapagod ang kanyang girlfriend, lalo pa nga raw at naunang sinabi nito na masama ang pakiramdam nito. Gusto kitang mapanood, kalaban mo doon ang mga best players ng Urmin, kaya gusto kong makita kung paano ka maglalaro against sa kanila. Sa TV ka na lang manood, may live coverage naman ng local stations natin. Walang thrill kapag ganoon, gusto kitang i-cheer, wika nga ni Andrea sa telepono. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapatalo sa iyo. Ayaw ko lang na mapagod ka. Hindi na ito gaya ng dati. Sa bahay ka na lang. Huwag matigas ang ulo. Hindi ka na rin naman bata para hindi maintindihan ang sitwasyon mo, hindi ba? Seryosong wika nga ni Ricky sa napangusong si Andrea sa telepono. Ang daya mo, Mendez. Okay lang naman ako. Angal pa nga ni Andrea. Makinig ka sa akin, Andrea. May baby ka na sa tiyan kaya kahit ano pang paliwanag mo, hindi mo na ako matatakot. Mas takot akong may mangyari sa iyo. Isa pa, baka madistract ako kung nasa pinamalayan ka. Ayaw kong minuminuto ay titingnan kita. Sa ngayon, dyan mo na muna ako panoorin. Wala namang magbabago, manood ka ng live o hindi. Ikaw lang ang pinaka the best kong fan. Ang magandang gawin mo ay mag-relax at panoorin ako sa TV. Panoorin mo kung paano ko ilampaso ang mga kalaban mamaya na mga taga-North. Wika nga ni Ricky nang may kakalmahan. Hindi ko alam kung matatalo ninyo ang Norte kung based sa lineup. Pero dahil sinabi mo, I believe in you. Beat them kung iyan ang gagawin mo. Oo na, hindi na ako aalis kaya galingan mo. Ipakita mo sa taga Mindoro kung sino ka sa loob ng court. Isa pa, may manonood ding committee ng OMPL kaya magpasikat ka sa kanila. Ipakita mo na kahit ikaw ang pinakamaliit na player sa loob ng court ay kaya mong ilampaso ang mga makakatapat mo. Yes, coach. Kaya manood ka lang sa bahay at panoorin mo si Ricky Mendez mamaya. Napatingin nga lang si Ricky sa kanyang phone at may message nga sa kanya si Andrea. Napatawa na nga lang siya dahil tinatanong siya nito kung nasaan na raw iyong sinasabi niyang ilalampaso ang mga kalaban. Ano ka ba? Hindi pa tapos ang game. Wala namang nananalo sa unang half. Sagot naman ni Ricky. Huwag na ninyong paglaruin si Trey Sanchez. Walang kwenta iyon. Puro yabang. Chat naman ni Andrea at si Ricky ay napatayo palayo sa bench nang mabasa iyon. Baka raw may makakita. Napapatawa na nga lang siya at agad na nag-reply sa kanyang kausap. Napatingin nga rin siya kina Gerald at Carlo Tuason at nginitian naman ng pilit ni Ricky ang dalawa. Nang tumawag nga sila ng timeout ay nakita ni Ricky na bagsak ang kumpiyansa ng kanyang mga kasamahan kung kaya't tumayo siya at pumalakpak. Relax lang kayo, hindi pa tapos ang game. Wika nga ni Ricky sa mga iyon. Si Dre nga ay napakuyom agad ng kamao nang marinig iyon. Kahit daw dihado sila ay wala man lang daw pangamba si Mendez. Nasisiraan ka na ng ulo, Mendez. Kahit pa pumuntos ka ng 50 points, hindi natin sila matatalo. Sagot nga ni Dre na umupo na para uminom ng tubig. Pagdating sa matchups, talong-talo tayo. Naisip ko all-star game lang ito. Kaya wala namang problema na matalo. Okay na ako. Wala nang rason para ma-frustrate ako. Dahil kailangan kong tanggapin na naman ang katotohanang mas magaling sina Ramirez, Flores at Romero sa akin. Kung gusto ninyong manalo, sige maglaro kayo. Ako okay na ako. Walang paghinto ang winikang iyon ni Dre na kinadilim ng paningin ni Valdez. Ang mentality na iyon. Ganoon daw siya noong wala pa si Mendez sa kanilang team. Ang pagiging kontento sa kakayahang mayroon at ang paniniwalang hindi niya matatalo ang mga mas magagaling na player sa kanya kahit ano pa man ang gawin niya. Napangiti naman si Mendez nang marinig iyon mula kay Dre. Kung ganoon, nagkamali pala ako sa'yo, Dre Sanchez. Bika ni Ricky Mendez na napatingin sa loob ng court.
Wala akong pakialam kung all-star game ito o hindi. Kung iniisip mo agad na talo ka sa kanila, iyon ang mangyayari. Pero tumuro si Ricky sa itaas sa digital clock ng game. Hindi pa tapos ang laban. Kung hindi mo kayang maniwala na manalo laban sa kanila, hindi mo mababago ang level ng galing mo sa paglalaro. Nagkamali ako sa'yo. Akala ko magaling ka pero mukhang isa ka lang palang normal na basketballista. Gusto lang maglaro para may masabi lang. Wika ni Ricky Mendez na kinaseryoso ni Dre Sanchez. Napatayo nga ito at napakuyom ng kamao. Ang yabang mong maliit ka ah. Wika ni Dre na hinila kaagad ang jersey ni Mendez. Ang mga kasamahan nga nila ay napahawak agad kay Dre at sina Gerald at Sir Tuason ay mabilis na hinarangan si Ricky mula rito. Napaseryoso nga rin ang mga manonood nang may makitang kaguluhan sa side ng South. Ang mga nasa bench nga ng Norte ay napatanaw rin doon at napaisip kung ano ang mayroon doon. Hayaan natin sila. Labas na tayo sa nangyayari roon. Sabi naman ni Henrik Ramirez na napatingin sa tumayong si Mover Flores. Tumayo na nga rin sina Von Aldaba, Tristan Agoncillo at Marvin Kumar. Tumayo na nga rin nga si Carlo Ibanez at napangiti si Mover nang makita ito. Okay lang ba sa iyo Maki na magpahinga ka uli? Tanong pa nga ni Mover kay Romero. Okay lang Sir Mover, sige na, mamaya na uli ako. Wika naman ni Maki na umiinom na muli ng tubig. Habang may kung anong nangyayari sa kabilang team, ang Team North naman ay pumasok na sa loob ng court. Ang mga taga-Kalapan nga ay napacheer nang makita ang lineup ng kalaban. Galing ding Kalapan si Ibanez, kaya parang Team Kalapan ngayon ang maglalaro. Sabi nga ng isang manonood, malapit nga roon si Baron na makikitang napakuyom ng kamao. Siya raw dapat ang kasama roon. Napatingin pa nga siya kay Tristan Agoncillo na kinawayan pa siya. Aba, si Raulo ang kuya ninyo ah. Wika ni Baron na agad na hinawakan ng kambal na Agoncillo na nasa kanyang likuran. Relax lang Baron, natatawang wika ni Trey. Sina Marty naman ay napangiti na lang dahil bukod kay Dison, isa rin si Tristan sa mga nang alaska kay Baron kapag may practice sila. Palagi tuloy na uuwi ang kaganapang iyon sa isang one-on-one game sa kanilang pinaglalaroan nitong mga huling araw. Mula naman sa bench ng South ay makikita ang matalim na tingin ni Ricky kay Dre Sanchez. Ganyan ka ba talaga? Kapag hindi matanggap ang mga sinasabi sa iyo, ay idadaan lagi sa kamao? Mukhang hindi ka nga talaga basketballista. Nakiuso ka lang yata sa paglalarong ito kung pagbabasihan ng ugali mo. Walang tigil na wika ni Mendez. Ricky, tama na. Nasabi na nga lang ni Gerald at si Dre ay parang gusto talagang bigyan ng suntok sa mukha si Mendez. Napakadaldal mo Mendez. Tanga lang ang maniniwala sa mga sinasabi mo. Tingnan mo ang katotohanan. Wala kang binatbat sa mga kalaban. Sagot pa ni Dre na hinahawakan naman ni na Jasper at Calvin. Captain, tama na. Mahinang wika ni Jasper kay Dre na ayaw magpatalo. Ikaw Dre ang tumingin sa katotohanan. Isipin mo na lang ang ginagawa ko kanina nang naglaro ako. Dati hindi ko yun nagagawa pero ngayon nagawa ko na. Kung hindi magbabago ang mentality mo sa basketball, maiiwanan ka ng marami. At ikaw, mananatili ka na lang sa Rojas. Kung wala kang pangarap sa paglalaro, huwag kang mandamay sa pagkatalo mo. Anong gagawin mo? Oo po, hindi na maglalaro. Ginawa mo na iyan noong practice game natin. Mahina ka pala Dre Sanchez. Ricky, tama na. Bulalas na nga ni Sir Tuason at nakita nga nila ang mga referee na naglalakad na papunta sa kanila. Pasensya na kayo sir. Hindi ko lang nagugustuhan ng mentality na mayroon itong si Sanchez. Napatingin pa nga si Ricky sa kanyang mga kasamahan at nakaramdam din naman siya ng hiya sa mga ito. Makikita ngang tumayo na si Dawis. Ayaw nga raw niyang makisawsaw sa mga ganitong klaseng away. Lalo't hindi naman daw siya taga rito. Maglalaro ako Mendez. Sabi nga nito kay Ricky na napatango. Si Allen nga ay napatingin pa sandali sa kanyang pinsan na si Dre. Hindi siya makapaniwala na may lakas daw ng loob si Ricky na pagsalitaan ng ganoon si Dre Sanchez. Kinabahan tuloy siya sa paglabas mamaya ni Ricky. Baka raw abangan ni Dre. Maglalaro rin ako.
Sorry sa nangyari kanina. Sabi naman ni Marlon na nakaramdam ng hiya dahil sa mga sinabi ni Mendez kay Dre. Pakiramdam daw niya ay natatamaan din siya. Ang pagiging kontento, isang bagay na kinaayawan ng kanyang ama at mukhang ayaw rin daw yata ito ni Ricky. Si Cedric Aceron nga na walang balak maglaro dahil na-out of place siya sa kanyang mga kasamahan ay napatayo na rin. Bakit pa ba raw niya iisipin ng mga sasabihin ng mga manonood sa kanya? Napili siya bilang isa sa mga magagaling kaya may karapatan din daw siyang maglaro. Sanay rin akong matalo. Naranasan ko na rin pagtawanan ng mga manonood dahil sa mga pagkakamali ko sa loob ng court. Naranasan ko na rin mawala ng pag-asa noon sa paglalaro ng basketball. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo, pinagdaanan ko na rin iyan. Wala rin sa akin problema kung matalo. Ang kaibahan lang natin, hindi ako sumusuko hanggat hindi tumutunog ang huling buzzer. Ang mga salitang ito ang huling binitawan ni Ricky at medyo na bad trip siya sa ginawa ni Dre. Maangas pero parang hindi raw lalaki kung umasta sa paglalaro ng basketball. Napatingin na nga lang siya kay Cedric Aceron at parang mas totoong lalaki pa raw ito kaysa kay Dre Sanchez. Mayabang ka, Mendez. Kakainin mo rin ang mga sinabi mo. Pahabol pa ni Dre na ikinakuyom ni Mendez ng kamao. Gusto nga niyang batuhin ng bola si Sanchez dahil para raw itong bata. Kahit hindi na naman bata. Mukhang may hindi magandang nangyari sa bench ninyo, Ricky ah. Wika nga kaagad ni Mover Flores na napaseryoso nang mapatingin kay Ricky. Para raw itong sasabog na hindi. Relax lang, Ricky. Ilabas mo ang inis mo sa paglalaro. Talunin mo sila. Sigaw nga ni Ricky sa sarili at agad nga niyang sinambot ang bola mula kay Magbuo. Si Gerald Valdez ang katapat ni Von Altaba habang si Aceron naman ang kay Ibanez. May mga kung ano pang ang sinasabi ang ilang manonood tungkol kay Aceron. Alam kasi nila ang issue nito at boyfriend nito ang teammate nito sa Bansud team. Narinig din naman ito ni Carlo pero hindi naman ito rason sa kanya para maging mabait dito o layuan. Alam ko ang issue sa iyo pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan lang kita. Mahinang wika ni Ibanez at napangiti naman si Aceron. Salamat, iyon nga ang gusto ko dahil isa rin akong basketballista. Seryosong winika naman ni Aceron. Si Dawis naman ay napaseryoso ng dikitan ni Agoncillo habang si Marlo naman ay makikitang seryoso ang mga mata nang dikitan na siya ni Kumar. Malaki ang isang ito pero hindi na ako dapat matakot. Ayaw kong masabihan ni Ricky ng ganoong mga bagay. Sabi nga kaagad ni Marlon sa kanyang sarili. Mabilis nga siyang umuna ng pwesto rito dahil nasa kanila ang bola. Si Mark Venturina at Granger Chavez nga ay napangiti na lang sa mga ginawa at sinabi ni Ricky kanina kay Dre Sanchez. Lahat daw iyon ay tama at mukhang ito raw ang dahilan kung bakit mahusay itong maglaro ng basketball. Wala rin siyang pakialam kung ano ang kanyang masabi. Hindi rin siya natakot kay Dre. Sigurado nga akong ginagawa niya ito dahil gusto niyang magbago ng mentality si Dre Sanchez. Ganito rin ang kanyang kuya. Ang kaibahan nga lang ni Ricky kay Richard ay malupit sa loob ng court ang isang ito. Nasabi na nga lang ni Granger sa isip na napailing nang makita si Dre na patuloy pa sa pagsasalita ng mga walang kabuluhan kay Mendez. Nagpatuloy ang ikalawang quarter at si Mover nga ay tila napaseryoso ng pagmasdan si Mendez. Pakiramdam niya ay nakita niya ito dati. Ang ganitong datingan, ang pakiramdam na parang wala siyang binatbat dito. Mababa lang ang dribbling ni Mendez at si Mover ay napahabol dito. Sinubukan nga rin niyang sungkitan ito ng bola kaso mabilis lang na naiiwas ni Mendez ito. Medyo napangisi nga si Mover sa nangyayari kung kaya't inabangan na lang niyang umatake ito kaso nabigla siya nang magpakawala si Mendez ng isang long range na 3-point shot. Napakuyom nga rin ang shooting hand ni Ricky nang lumapag sa harapan ni Mover Flores. I forgot. May shooting nga pala siya sa malayo. Sabi ni Mover sa sarili at wala siyang nagawa kundi ang lingunin ang umarkong bola sa ere.
hinalit ng bola ang basket. Sinimulan ni Ricky ang pagbabalik niya sa loob ng court sa pamamagitan ng isang tres sa harapan ng pinakamagaling na manlalaro sa Calapan City. Ang tres ding iyon ang nagpaingay sa mga manonood at dito nga ay unti-unting bumabalik sa kanila ang ginawa nito noong unang quarter. Sa pagbalik naman ng bola sa side ng North ay napaseryoso si Mover dahil hindi niya matakasan si Mendez. Ano ito? Bulalas ni Mover nang gamitan niya ng hawi si Ricky. Nalampasan niya ito pero natapik pa rin ito ang bola kung kaya't napahabol siya roon at muling umatras para makakuha ng magandang buwelo. Napatingin nga siya kay Ricky at nabigla siya nang ngumiti ito at nilampasan siya na dala na ang bola. Ang mga manonood ay napaseryoso dahil isang steal ang nagawa ni Mendez kay Flores. Ang mga kakampi nga ni Mover sa bench ng Norte ay napatayo sa nangyari. Hindi ka nag-iingat, Mover. Nakalimutan mo na bang si Mendez ay magaling na defender? Sigaw nga ni Ramirez at ang mga nakapakinig noon ay napaseryoso rin. Si Henrik Ramirez na ang nagsabi noon. Sabi ng mga nakarinig, ang best player ng OMPL ay kinikilala si Mendez bilang isang mahusay na defender. Nag-iingat si Sir Mover, kaso parang hindi maganda ang mood ni Ricky ngayon. Parang delikado si Sir Mover kung magpapatuloy ito. Seryosong wika naman ni Maki at may isang laro sila ni Mendez na naalala siya noon. Sira ang mood ni Ricky at sa basketball niya ito inilalabas. Sabi nga ni Maki na napakuyom ng kamao nang maalala ang isang beses na nagawa siyang talunin ni Ricky noon. May mga sinabi siya rito dahil sa gusto niyang makita kung paano ito mainis. At doon na nga siya napaseryoso dahil biglang nagbago ang laro nito. Dito nga ni Maki naisip na parang matagal na itong naglalaro ng basketball. Hanggang sa nalaman nga niya habang kausap niya minsan si Ricky noon sa telepono na may kuya raw ito at ito ang nagturo rito ng basketball noong bata pa siya. Ibig sabihin, marunong ka na talaga maglaro ng basketball bata ka pa lang? Tanong nga ni Maki habang kausap sa cellphone si Ricky. Oo naman ang sagot sa kanya nito at doon napagtanto ni Maki na may matibay na nga talagang pundasyon ang galawan ni Ricky. Habang tumatakbo nga si Mendez para sa fast break ay mabilis naman siyang sinabayan ni Ibanez. Dito na nga napangisi si Ricky at naalala niya ang mga panahong ito ang kanyang kalaban sa CBL. Napakalakas itong player at parang imposibleng matalo ito. Hindi kita palulusutin, sabi nga ni Ibanez. Pero bumigla ng hinto si Mendez at doon na nga napaseryoso ang mga manonood nang bumalik ang kanyang defender. Sa pagsugod ni Ibanez ay siya namang pag-iwas ni Mendez. Sa muling paggalaw nga nito para muling habulin ang ball handler ay napatuon na lang ang isang kamay niya sa sahig ng court. Napangisi nga si Ricky nang magawa niya iyon kay Carlo. Natumba ito pero hindi pa rin nagpatalo si Ibanez at agad siyang umayos ng tayo para harangan si Mendez. Kaso nang lumapit siya rito ay bumigla ng gaslaw si Ricky at tumalikod sa kanya. Kumaliwa si Ricky at sa paghabol ni Ibanez ay doon na nga hinawakan ni Mendez ang bola at tumalon paharap sa basket. Nasa kabilang direksyon si Ibanez at pinakawalan nga ni Ricky ang isang paatras na mid-range shot na humalit sa basket. Ang mga manonood ay napalunok na lang sa nasaksihan nila. Pinasayaw nga ni Mendez Ibanez at tinirahan ng napakasimple. Si Mover nga ay napaseryoso na lang din sa nangyari. I-double team ninyo si Mendez, sigaw nga ni Romero at nang marinig ito ni Mover ay nakita na lang niya si Ricky na marahang ngumiti nang siya ay lampasan. Si Ibanez nga ay napakuyom ng kamao dahil para raw siyang nagmukhang tanga kanina sa ginawa ni Mendez. Hindi raw niya ito mahuli at parang nagmukha raw siyang bano na defender sa ipinakita niya. Bumalik ang bola sa Norte
At sa pagtawid nga ni Mover sa gitna ay agad niyang ipinasa ang bola kay Von Aldaba na mabilis namang hinarangan ni Valdez. Medyo naging maingat si Von kung kaya't humingi siya ng screen mula kay Tristan. Sa pangyayaring iyon ay doon na nga tumakas si Aldaba. Napahabol naman sa hindi inaasahang dahilan sina Davis at Valdez sa kanya. Dito na nga ginawa ng nakaasul ang isang pasa papunta sa nalibreng si Tristan. Ngunit sinira ng player na may numero 3 ang play na iyon sa kanyang paglitaw. Napangiti si Ricky na sinambot ang bola at doon na nga nagwala ang crowd sa napapanood na naman nilang Mendez show. Dito na nga napatakbo ang mga nakasul para harangan si Mendez. Kaso, ibinato nito ang bola pataas, papunta sa kanilang side. Nakatakbo kaagad si Valdez at doon na nga napatayo ang mga manonood ng isang libreng layup ang ginawa nito na nagpadagundong sa mga manonood. Dito na nga rin sumilbato ang referee dahil napatawag ng timeout ang team ng Norte para pigilan ang momentum na ginagawa ni Mendez. Seryoso ngang dumating si Mover sa bench at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Pinaglaruan lang sila ni Mendez sa pagbalik nito sa loob ng court at ginawa lang nito iyon sa loob ng 1 minuto. Maglalaro na ako. Bulalas nga ni na Henrik at Maki. Nagkatinginan nga ang dalawa. Gusto raw nilang masubukan si Mendez sa ganitong klaseng paglalaro. Napakuyom naman si Mover ng kamao at si Carlo Ibanez nga ay medyo napakuyom din dahil sa naaalala pa rin niya ang ginawa sa kanya ni Mendez. Sa bench naman ng South ay makikita ang katahimikan mula kay Dre, lalo na nang umupo si Mendez na malapit sa kanila. Paano mo sila matatalo? Simple lang, gumawa ka ng paraan para mas maging magaling. Ang angas ay hindi sa salita ginagawa kundi sa laro ito ipinapakita. Wika nga ni Ricky kay Dre na parang nawala ng angas na magsalita. Tumatakbo pa rin kasi sa isip niya ang mga ginawa ni Mendez at hindi raw ito maalis sa kanyang utak. Kaysa magmukmukari yan at isiping walang magagawa, bakit hindi mo ako samahan sa loob ng court? Maglalaro na sina Henrik at Kuya Maki at kailangan ko rin ng tulad mo Dre para talunin sila. Wika ni Ricky na ikinaseryoso lalo ng mga kasamahan nila. Ang mga manlalaro ng ibang bayan na kasama nila ay parang unti-unti na ring nararamdaman na may kasama silang isang pambihirang player dito sa bench ng mga oras na iyon. Ito ay si Ricky Mendez. Hindi lang scoring ang basihan ng pagiging magaling na player, dapat alam ninyo iyan. Dagdag pa nga ni Ricky na kinakuyom ng kamao ni Dre. Napasigaw bigla si Sanchez na ikinakabahan na Jasper at Calvin. Sige, sasamahan kita, Ricky Mendez. Mahinang wika ni Dre pagkatapos na kinaseryoso ni na Gerald, Calvin at Jasper. Nang marinig naman ito ni Ricky ay dito na nga ito dahan-dahang napangiti at napatayo. Ayos, bulalas ni Ricky at makikita rin ang pagtayo ni Dre Sanchez na napahinga ng malalim at napatingin kay Mendez. Ngayon lang ito, ngayon lang. Sabi nga ni Dre sa kanyang sarili at ang kanyang pinsan na si Allen ay napangiti dahil parang ngumiti ito nang hindi namamalayan. Akin si Kuya Maki, ikaw ang bahala kay Henrik. Sige, kung magkakaroon ng switching, wala rin problema sa akin. Sagot naman ni Dre at makikita ngang nauna na sa loob ng court ang dalawa at ang mga kasamahan nilang naiwan ay napatingin na lang sa isa't isa. Ang karisma ni Ricky, wala talagang tatalo rito. Nasabi na nga lang ni Valdez sa sarili na pumasok na rin sa loob ng court para samahan ng dalawa. Kasunod na nga rin niya si Marlon Magbuo at si Roy Bendawis na medyo nakaramdam ng kagaanan sa atmosfera dahil sa nangyari. Muli ngang nagsama sina Mendez at Sanchez sa loob ng court at tila may nabubuong koneksyon sa dalawang ito ang hindi nila namamalayan. Pumasok na nga rin sina Maki, Henrik at Mover kasama sina Tristan at Patrick Marasigan. Iparanas mo sa akin ng matalo ang mga ito. Mahinang wika ni Dre kay Ricky na napaseryoso. Mararanasan mo iyan kung kakalimutan mong magagaling sila
At iisipin mo ang dahilan mo kung bakit ka naglalaro ng basketball. Seryosong sagot ni Mendez na mabilis na sinalubong si Maki Romero na siyang may dala ng bola. Umiwas si Maki rito sa pamamagitan ng mabilis na pagkaliwa, ngunit napaseryoso bigla siya nang hindi kumilos si Mendez para siya ay sabayan. "Sorry, hindi ako magsa-sidestep," sambit ni Maki at dumiretso nga siya ng takbo, kaso napahinto siya nang sundan siya ni Ricky at kamuntikan pa siyang maagawan ng bola. Sa pagtigil din niyang iyon ay mabilis siyang nadikitan ni Mendez na ikinaingay ng mga manonood. "Isang lockdown defense ang ginawa niya kay Romero," sabi ng isang manonood at napahawak na nga lang si Maki sa bola dahil pakiramdam niya ay maaagawan siya ni Mendez sa pagkakataong ito. "Sorry Kuya Maki," sabi nga ni Mendez na biglang pinalo ang bola. Ngiti naman ang tugon ni Maki nang itaas niya ang bola, kaso mula sa likuran niya ay naroon si Sanchez na buong bilis na kinuha ang bola mula sa kanyang mga kamay. Isang steal iyon at doon na nga kumaripas ng takbo si Sanchez na mabilis namang hinarangan ni Ramirez. Kaso nang lumapit ito kay Dre ay bigla namang tumalbog ang bola papunta sa kasabay nitong si Mendez. Dito na nalito si Ramirez dahil isang 2 against 1 na fast break ang ginawa ng Team South. Hinarangan na nga lang ni Henrik si Mendez, pero doon na nga rin kumawala ang bola sa palad nito nang ibato nito ito papunta sa basket. At sa paghabol naman ng nakaasol na player ng Sea Lions ay doon na nga napatayo ang mga manonood. Sinambot ni Dre ang bola sa ere at sa pagsabay rito ni Ramirez ay dito na nga niya tinapos ang buhay nito nang dakdakan niya ito ng harapan. Bumagsak si Ramirez at doon na nga sumabog ang malakas na cheer para sa Team South matapos ang play na iyon mula kina Mendez at Sanchez. Paglapag nga ni Sanchez ay napatingin pa ito sa nakahigang si Ramirez na parang nagmamalaki. Natawagan din nga ng foul si Henrik at sa pagharap ni Dre kay Mendez ay doon na nga umalingaw-ngaw ang malakas na apiran ng dalawa na makikita ang kasiyahan sa labi. Ang lupit ng Team South, bulalas ng marami at dinagundong nila ang buong gymnasium ng Pinamalayan. Isang eksena nga rin ang nakuhanan ng isang photographer sa ilalim ng basket ng oras na iyon. May 2 player na nakapula ang nag-aapiran at isang nakaasul naman na laro naman ang nakabulagta sa pagitan nila.